Ma'am, ano po magandang gawin ngayong malapit na ang exam? Focus na po ba sa drills or magbasa pa po ng mga infos? Thank you po, from Ma'am Jera. Hi teachers! Hi future LPDs! Especially sa mga Let's September 2023, kaway-kaway naman dyan, mag-ingay, magtatap. Sige nga, mag-comment nga po yung magtatap dyan at ilagay kung taga saan. Taga saan kaya ang susunod na top notcher at ang top 1? Okay, sa tanong ni ma'am, ano daw ba yung dapat gawin? Para sa akin, kapag malapit ng exam, of course, dapat drills na talaga. Pinapractice mo na yung sarili mo, paano ka sumagot ng mga tanong. Especially with shading na. Dapat pinag-aaralan nyo na din yung pag-shade. May oras lang po ang pag-exam. Gen Ed 2 hours lang, Prof Ed 3 hours, tapos depende sa mga major, may majorship pa. B-Ed, ayan, 2 lang, Prof Ed and Gen Ed. More on drills na po tayo. And then, kapag nakita nyo na may mga mali kayo dun sa mga drills nyo, doon yung pag-aralan yung mali ninyo. Doon yung pag-aralan yung mga info. Kasi sa drills ninyo, kahit pinag-aralan nyo na yung mga information na yan, yung mga concept na yan, meron at meron kayong makikita na, hala, ba't hindi ko pa ito napag-aralan? Hindi ko pa ito na-encounter. Ako kasi, mismong ako nasa CBRC din, may mga time talaga na hindi naman talaga naturo ng lecturer. Though wala namang perfect, pero I know CBRC, they're giving their best. Siyempre gusto, sino ba ang ayaw na may top notcher, di ba? I know, binibigay nila ang lahat. Yun yung kinagusto ko. Bakit sabi ko gusto kong mag-review center? Kahit medyo alam ko yung mga concept na. Nagtiwala pa rin ako. Pero kahit self-review, kaya nyo yan. May nagtatap. Pumapasa. Kung kaya nila, mas kaya ninyo. Isa lang din sa naisip ko noon, bakit ako nag-review center? Baka kasi may mga blessing, ganun, iniisip ko. Baka kapag self-review lang, syempre, wala kang ganun masyadong connection, di ba? Which totoo, meron kang talaga makukuhang blessing. Yung matututo ka talaga ng strategy, techniques, saka yung foundation talaga. At ito na nga, may isi-share po ako sa inyo. So, number 56 ito, sa YouTube, Kuto Pinos, sinasabi kasi nila, ang sagot po ay letter C. Doon sa number 56, sabi kasi, studies on delinquent students recommend which effective parenting style for adolescents. A. Authoritarian, B. Neglectful, C. Authoritative, D. Laissez-faire. Pag sinabi nating authoritarian, teachers, C. Magulang po lagi ang nasusunod. Ito ang gusto ko, ito ang gawin mo. Bawal yan, wag mong gagawin. Pag neglectful, paki niya sa'yo, nineglect ka niya. Pag authoritative, democratic. Hahayaan ka niya pero gagabayan ka pa rin niya. And then ang letter D, laissez-faire. Kapag laissez-faire naman, let them do. Hayaan mong gawin nila kung anong choice nila. May nakalagay doon na word na delinquent teachers. Kung mapapansin niyo, ako din, mali yung sagot ko nung sinagot ko yung letter C, yung authoritative. The correct answer po is authoritarian talaga. Ano ba ibig sabihin ng delinquent? Pasaway. Kayang gumawa ng krimen. Troublesome. That's why the answer is letter A. At yun lamang po. Thank you po! Pag di ako makapagbigay ng explanations, teachers, punta po kayo sa YouTube, nandun ang mga drills. Mas maraming drills, mas marami kayong baon. At yun lamang po, eto na. Thank you po!